Alam mo ba, miss na kita na kanina pa kita iniintay. Tapos, mati na dito ka na. Ano ka ba? Galing lang ako ng trabaho. Gusto ko munang umupo. Ba't parang galit ka? Namiss lang naman kita eh. Isang oras ka nang late, tapos ganyan ka pa. Yesha, di ba sinabi ko naman sa'yo kanina? Marami kaming ginagawa dun. At saka, sobrang pagod kasi ako eh. Sorry kung akala mo galit ako pero ang sakit lang talaga ng ulo ko. Bakit? Di mo ba ako na-miss? Walang oras na ako nag-antay sa'yo eh. Kung pwede nga lang pabilisin yung oras, gagawin ko eh. Namimiss din naman kita. Kaso nga lang, iba kasi yung stress sa trabaho namin ngayon. Sobrang hirap. Tsaka, nape-pressure ako kasi, alam mo ba, kinausap ako ng manager namin. Si ma'am, sabi niya, ako daw yung candidate para ma-promote. Kaya kanina, sabay kaming kumain. Ma'am? Eh di babae yun? Tapos nagsabay pa akong kumain? Jex, hindi mo ba ako naiisip kapag ginagawa mo yun? 8 oras ako nag-aantay sa'yo. Mag-isa lang. Tapos sabay kayong kakain? Hindi mo ba ako naisip? Yesha naman! Bakit kita iisipin? Eh ang isip ko nandun sa trabaho. At saka boss ko yun oh. Bakit parang nagsiselos ka? Eh ano naman kung babae yun? Eh ano naman kung babae? Wow, Jex! So pinagpapalit mo pala ako dyan sa katrabaho mong yan? Sa boss mong yan? Yesha naman oh. Anong ipagpapalit? Yesha, nandun ako sa trabaho. Bakit puro selos yung iniisip mo? Kinausap niya ako kaya sabay kaming kumain dahil ipopromote daw niya ako. Wala akong pakialam sa promotion na yan. At kahit dyan sa trabaho mong yan. Kasi di ba ang usapan lang natin, magtatrabaho ka para sa ating dalawa. Hindi para lumanti dyan sa boss mong babaeng yan. Ano ba tong ginagawa ko, Yesha? Di ba nagtatrabaho ako? Ginagalingan ko sa trabaho para sa ating dalawa to eh. Ikaw lang tong nagbibigay ng dahilan. Ikaw lang tong nagbibigay ng meaning sa lahat ng bagay. Maliit na problema, pinapalaki mo! Hi, Jex! Buti nakita kita dito. Hinabol kasi kita kanina pag out mo. Hindi naman kita inabutan. Sino naman yung Jex? Kung makakalabit ka lang, jowa. Yesha. Yan yung boss namin. Ay, nga pala, Jex. Yung wallet mo, naiwanan mo kanina. Ano ka ba? Maliit na bagay. Magkasama naman tayo sa trabaho. Nga pala ha, yung pinag-usapan natin kanina. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mabilang ang ating mga tampuhan. Away bati natin di na namamalayan. Heto tayo sa huli. Palagi babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli. Oras kang nakauwi si Jex. Diyan ka pala natulog sa labas. Ang aga ko tuloy nagising kasi wala ka dun sa tabi ko. Bakit di mo man lang ako tinabihan dun? Ano bang pakialam mo? Sana tinabi mo yung boss mo. Yan na naman tayo eh. Umagang umaga, boss ko na naman yung binabanggit mo. Di na ba tayo matatapos dyan? Talagang di matatapos to. Hanggat nakakasama mo yung boss mo. Lalapitan ka na nga, di ka pa lumalayo. Ang galing mo eh, no?
bad trip. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Puro trabaho lang ang pinag-uusapan namin, wala nang iba, yun lang yun. Trabaho? Trabaho ba yun, Jex? May pinag-usapan kayong dalawa? Tapos sabi pa ng boss mo, bawal malaman ng asawa mo. Ano yun? Jex, napakagaling. Nice one. Ang galing mong mag-asawa, no? Alam mo, nagagalit ka kasi agad eh. Tapos di mo pa tinatanong sa akin kung anong totoo. Bago pa sabihin ni ma'am sa'yo yun, nasabi ko na sa'yo. Di ba yung sinabi ko kahapon na sabi niya, ipopromote daw niya ako. Basta galingan ko lang sa trabaho. Kaya yun ang ginagawa ko. Wow, Jex! Ang galing mo! Very good ka doon! Sobrang galing mo! Ang galing mong magpalandi sa kanya kagabi! Di mo ba nakikita yon? Yung mga simple gesture niya sa'yo? Yung kalabit-kalabit na ganon? Tapos ngingiti-ngiti pa sa'yo? Di mo ba alam yun? Manhid ka ba? Nilalandi ka na nga, tapos hindi ka pa umiiwas. Sobrang galing mo nga. Mapapromote ka talaga niya. Kasi gusto ka niya. Gusto sa'yo yun. Manhid. Yesha, alam mo, una pa lang na magkausap kami ni ma'am, sinabi ko na sa kanya na may asawa na ako. Puro trabaho lang sa akin ang lahat. At sabi naman niya sa akin, okay lang daw yun, basta sipagan ko lang sa trabaho. Basta may pangarap daw, sipagan ko lang daw palagi. At ayun, yun yung nakita niya sa akin, kaya niya ako ipopromote. Hindi dahil may gusto siya sa akin. Siguro ikaw. Sabi mo, di ba, puro trabaho iniisip mo? Pero ako, Jex, babae ako, nararamdaman ko yun. Yung simpleng pagganon niya lang sa'yo, yung ngiti-ngiti na yan, alam ko na yun. Gusto ko nun. Sige, ganito na lang. Namili ka. Yang boss mo, o trabaho mo, o ako? Mahal naman, bakit kailangan pang mamili? Pag pinili kita, mawawalan ako ng trabaho. Paano na tayo? Paano tayo kakain? Paano yung pang-araw-araw natin? Yung bayad sa kuryente, sa tubig? Paano na tayo? Pag pinili ko naman yung boss ko, malamang magagalit ka sa akin. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar eh. Pwede bang wag na lang pumili? Ah, so wala kang mapili. Ang ibig sabihin lang nun, pinipili mo siya. Tama ba? Wow, oo nga no. Pinipili mo siya kasi Jex, kung mahal mo ako pipiliin mo. Wala nang paligoy-ligoy pa, ako na. Pero hindi eh. Pinili mo siya eh, di ba? Ay, nasabi mo, di ba? Magsama kayo. Yesha, saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Visit talaga. Pipili niya yun kasi sa asawa niya? Siguro, di na niya ako mahal. Kasi puro laman ng bibig niya, boss niya, tsaka trabaho niya. Dapat na lang kasi hindi naghanap ng trabaho. Dami ng ibang trabaho dyan. Ano yung nilalandi siya ng boss niya, sis ganun. Teka, si Shayna. Mapuntahan niya. Nakakainis. Ano bang gagawin ko? Yesha, ikaw ba yan? Ba't ka na dito? La, papalipas lang ng inis. Pwede ba umupo? Sige. Ba't ka naman naiinis? Nasaan si Jex? Wala, siya kasama. Kaya nga ako nandito eh. Siniisa ko sa kanya. Bakit ka naman naiinis? Pwede naman magkwento ka sa akin eh. Kaibigan niyo rin naman ako. Wag na. Damay ka pa sa problema namin eh. Ako na to, yung kami lang dalawa nakakaalam. Okay lang yan. Hindi din naman ako ibang tao sa inyo eh. Sige na, kwento mo na. Kasi naman, naiinis ako sa boss ni Jex, yung sa trabaho niya. Ayun, lalandi na nga siya tapos hindi pa malayo. Usapang selos yan, no? Dapat kasi, kinakausap siya ng ayos. Maraming beses na kami nag-usap tungkol dyan. Kaso nauuwi sa away. Baka naman focus lang sa trabaho. Para sa future yung dalawa. Tsaka wag mo nang bigyan pa ng ibang dahilan. Parang di naman. Kanina pinapili ko siya kung yung boss ba niya o ako. Pinili ba naman niya yung boss niya? Take note hindi lalaki yung boss niya, babae. Tapos nilalandi pa siya. Hindi
Hindi naman maiiwasan yung ganyan eh. Magiging mali lang naman yun pag hinahayaan niyang landiin siya. Ayun nga yung problema ko eh. Kaya nga ako naiinis eh. Nahayaan niya lang na landiin siya ng boss niya. Kung ikaw ba, di ba lalaki ka? Hayaan mo bang landiin ka ng boss mo kahit may asawa ka na? Siyempre, di ako papayag nun. Kung mahal ko asawa ko, mas pipiliin ko na lang umalis ng trabaho. Ayan. And mismo yung gusto kong marinig na salita mula sa kanya. Pero hindi niya magawa. Buti ka pa, ganyan ka mag-isip. Swerte na mapapakang asawa mo. Alam mo, lahat ng bagay naaayos sa may naon na usapan. Mag-usap ulit kayo. Wag muna. Sa ngayon, papalamig muna ako ng ulo. Bago kasi ako pumunta dito, nag-away muna kami. Gusto mo ba samahan muna kita dito para hindi ka mainip? Ano ka ba? Wag na. Tignan mo, gabing-gabi na oh. Baka inahanap ka na ng mama at papa mo. Ano ka ba? Okay lang yan. Tsaka lagod ako kay kuya pag may nangyari sa'yo eh. Ikaw bahala. Eh sa akin, okay lang naman ako kahit mag-isa ako dito eh. Bakit nga pala dito kayo tumambay? Di ba sabi mo sa Boulevard kayo mahilig tumambay? Paano ako makapunta dun? Eh di ba nga, ilang araw nang umuulan. Bagyo. Eh di baha dun. Ay, oo nga pala. Sorry. Teka, paano ka nga pala nakapunta dito? Eh di ba tagkakabilang barangay ka? Nililigawan ka dito, no? Wala no. Nag-basketball lang kami malapit dyan. Tsaka kundi lang naman yung babae dito sa barangay nyo eh. Ano, ikaw liligawan ko? Eh, ang wag mong gagawin. Alam mo namang may asawa ako, di ba? Yari ka talaga. Ikaw mapagbiro ka pala. Eh paano kunwari? Hindi ako nagbibiro. Kunwari lang Paano gagawin mo? Abay, hindi. Aba, kahit magkaaway kami ngayon, hindi ko siya pagpapalit. Kaya nga ako naiinis sa kanya kasi mahal ko siya. Ito naman kunwari lamang eh. Alam mo, ang swerte ni Kuya Jack sa'yo. Ano ba? Ganun ba yun? Swerte din naman ako sa kanya eh. Kasi siya nagtatrabaho para sa aming dalawa. Yun nga lang, may mga bagay lang na hindi kami napag-uusapan ng maayos. Kaya nga dapat sa susunod, parehas kayong mainawon pag nag-uusap. Sa bagay, may point ka naman. Salamat Nga pala, una na ako Gabi na din kasi. Inahanap ako ng kuya mo. Gusto mo hatid na kita? Hindi, wag na. Gabi na. Umuwi ka na. Bye. Sige. Anong oras kaya uuwi si Esha? Pagluto na ako, hindi pa rin dumadating. O mahal, buti naman, umuwi ka na. Saktong-saktong uwi mo, nakapagluto na ako. Tari ka na, kumain na tayo. Hindi ako kumain. Hindi akong gana. Ikaw na lang. Tari ka na, huwag ka na magtampo. Kumain na tayo. Hindi ako nga. Tatampo pa rin siya. Tari ka na, ba't sinara mo pa tong pinto? Kumain na tayo. Hindi ako nga kumain. Huwag ka na magtampo. Tari ka na, nakaluto na ako eh. Ikaw na lang kumain mag-isa. Bakit naman nailak mo yung pinto? Paano ako papasok dyan sa loob? Bala ka. Diyan ka matulog mag-isa. Nakayanan ko nga matulog dyan eh. Ay, hindi pa rin natatapos yung toyo niya. Mga babae nga naman, Ang hirap talagang intindihin. Araw-araw na lang tinotoyo. Para tuloy nawawalan na ako ng ganang kumain. Hirap talagang intindihin ng mga babae. Araw-araw na lang may toyo. Maliliit na bagay, pinapalaki. Paano ako matutulog na ito? Wala akong kumot. Wala akong unan. Yung mga gamit ko pa nandun sa loob ng kwarto. Ay! Ba't ba ako nagkaasawa na may toyo?